Maraming Pilipino ang lumaki na sanay makakita ng aso sa kalsada, sa kapitbahay at sa mga bakuran. Pero hindi lahat ng aso ay basta-basta mo lang lalapitan. Sa bansa natin, may mga lahi at uri ng aso na kapag nakita mo, automatic nag-iingat ka na. Hindi dahil gusto mong husgahan sila, kundi dahil alam mong pwedeng maging delikado kapag mali ang naging pakikitungo. Bago tayo magpatuloy, subscribe muna sa channel para sa mas marami pang kwento at paliwanag tungkol sa mga bagay na madalas hindi napapansin. Number 5, Belgian Malinois. Isa ito sa pinakaginagamit na aso sa security at law enforcement. Mabilis kumilos, sobrang alert at mataas ang obedience level. Ang kinakatakutan ng karamihan dito ay ang bilis ng reaksyon nito. Kapag na-misinterpret ng aso ang kilos mo bilang banta, mabilis din itong kikilos para umatake. Hindi ito aso na pwedeng lapitan ng basta-basta, lalo na kapag naka-duty o nagbabantay. Number 4, Doberman Pinscher. Kilala ito sa tindig na matikas at nakakatakot na postura. Tahimik lang kadalasan, pero sobrang protective sa amo at sa lugar na binabantayan. Sa maraming bahay at warehouse sa Pilipinas, ginagamit ang Doberman bilang bantay. Ang kinakatakutan ng tao dito ay hindi ang ingay, kundi ang biglaang pag-atake kapag may pumasok sa teritoryo. Number 3, Rottweiler. Isa ito sa mga asong may napakalakas na katawan at panga. Madalas kalmado at parang walang pakialam, pero kapag na-provoke o nakaramdam ng banta, pwede itong maging agresibo. Sa Pilipinas, maraming tao ang umiiwas agad kapag nakakita ng Rottweiler dahil alam nilang kapag may nangyaring mali, malala ang pwedeng maging pinsala. Number 2, Pitbull. Ito ang isa sa pinakakontrobersyal at pinakakinatatakutang aso sa mga komunidad. Malakas ang katawan, matibay ang leeg at panga at mataas ang pain tolerance. Kapag kumagat, madalas hindi agad bumibitaw. Maraming takot sa pitbull hindi lang dahil sa itsura nito, kundi dahil sa mga balitang dog attacks na kumakalat sa social media at balita. Number 1, Aspin o Asong Pinoy. Oo, ito ang pinakakinatatakutan ng marami sa Pilipinas. Hindi dahil masama ang ugali ng aspin, kundi dahil karamihan sa mga kagat ng aso sa bansa ay nanggagaling sa mga asong gala. Kadalasan, hindi alam kung may bakuna, hindi rin alam kung may may-ari, at kadalasan ay sobrang protective sa kalsada o lugar na itinuturing nilang teritoryo. Kapag nagulat mo sila o napagkamalan kang banta, pwedeng bigla na lang silang umatake. Sa totoo lang, hindi lahi ng aso ang tunay na problema. Ang totoong dahilan kung bakit nagiging delikado ang aso ay ang kakulangan sa tamang pag-aalaga, training at responsableng pagmamay-ari. At tandaan mo ito, hindi lahat ng kinakatakutang aso ay masama. Pero hindi rin lahat ng mukhang mabait ay ligtas. Sa kalsada at sa totoong buhay, ang pinaka-importante pa rin ay pagiging maingat at may alam. Ikaw, alin sa 5 ito ang pinaka-kinakatakutan mo kapag nakasalubong mo sa Pilipinas?